mga katambay, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all mga katambay. Ang oras natin ngayon ay 6:10 na ng umaga sa petsa na March 31, 2026. So, ayun bukas April 1 na. Actually mga katambay is may plano kong magbakasyon pero not now. Not now. May plano kong magbakasyon. Pero pinag-isipan ko pa kung magbabakasyon talaga ako o hindi. Kasi ang sabi ng airpot ko sa akin, baka April 5 nasa Bulacan kami. Kasi fiesta, baka hindi ko alam, hindi ko na matandaan fiesta dun sa amin 5 or 8 yata. Hindi ko alam. So yun, at blood na ako ng kape. So yun. Yun o. Arabica Sagada Coffee. So yun, dispose ko lang tong laman nito. So yun. So yun, lagyan ko muna ng tubig. So yun mga katambay, nalagyan ko na ng tubig tsaka ng kape. So ayun, at bubuksan ko na. Yan, so yun, habang hinahintay yan, medyo matagal konti yan, may isi-share ako sa inyo na konting share lang naman to. May nababalitaan kasi ako. Actually, nung una, hindi ako interesado. Although ngayon naman, hindi ako interesado.
pero sasabihin ko pa rin sa inyo. Actually nga, nasasaktan pa ako. Pero, since na napalapit ako sa Panginoon, pinargive ko na lahat. Pinatawad ko na lahat. Nung nakagawa sa akin ng di maganda, lalong-lalo na yung ex ko. Hindi maganda yung namin, pag-iwalay namin. Walang closure na nangyari. So, eto na, may magandang nangyari. Kahit pangit man yung nakaraan namin, may maganda pa rin nangyari ngayon. Nung naghiwalay kami, mas napalapit ako sa Panginoon. Kung ano-ano ng aktibidad na nasasalian ko. Tapos siya, ewan ko kung umunlad na yung buhay niya or yun, basta may nababalitaan ako na okay na yung buhay niya. So, good to her. Good news yun. Ako kasi medyo masakit pa yung pag-iwalay namin. Although matagal na yun, napakatagal na yun. Parang since 2009, 2010. Yun, 2010. So, na ngayon? 2026. So, 16 years na nakakalipas. So, yun. Although, pinatawad ko naman na yung ex ko. Yung mga hindi maganda nangyari sa akin, sa amin, pinasa Diyos ko na. Lalo na nung nakapasok na ako sa ministry, pinasa Diyos ko na siya. Sabi ko, Lord Panginoon, kayo na bahala. Surrender ko na lahat ng problema ko, struggle ko, buhay pag-ibig ko. Ikaw na po bahala, sabi ko. Nagdasal ako. So, since okay na ako, at ready ko nang i-share sa inyo, may nababalitaan akong may boyfriend na siya. Yan. So, may tuwa akong nadarama kasi hindi man naging kami, pero yung pag-iwalay namin na yun, may nangyari na mas
more pa. At kung hindi kami naghiwalay, may dating pa rin sa point na nandun pa rin kami sa cycle ng buhay namin na yun. So, ayun. To be continued yung kwento. At okay na tong kape. So, ayun. Habang nagkakape ako, continued ko lang share ko sa inyo nga pala mga katambay, nagasukal na ako pero konti lang kasi bumaba ng gusto yung sugar level ko. Kaya pala lately lang bilis ko mahilo, mainitin ulo ko. Kulang na pala ako sa sugar. Kasi natatakot ako nun kung bakit sugar ko ay kung bakit ako nababawas. Natakot ako nun kasi yung mga joint ko yan kinamatay. So, yun. At yan kinamatay sugar. Kaya natakot ako. Simula yun, hindi na ako nagsusugar. Dante kasi matakaw ako sa sweets. So yun, kwento ko na ulit, to be continued. So yun nga, nagkaroon ng boyfriend nung ex ko. So yun. At happy ako para sa kanila. Happy ako. Nung una ko nabalitaan yun, wala pa ako sa ministry. Wala pa ako sa Panginoon. Sobrang lungkot ko. Pero ngayon, okay na. So, I'm happy to her. Narinig ko yun sa mga nung naging kami kasi yun, may mga malalapit kaming kaibigan na kapitbahay ko, lalo na ka-close niya, kaibigan niya, kabarkada niya na kapitbahay ko. So, siya nagbabalita sa akin, si kapitbahay. Nung una, hindi ako interesado. Na sinasabi ko sa kapitbahay ko na
I'm not interested. Pero dun ko na pag-isip-isip na mag-forgive naman ako. Patawarin ko na siya. And then, yun. At nagawa ko naman siya patawarin. Hindi ko na ikikwento sa inyo kung bakit kami naghiwalay. Baka maiyak ako kasi. Pero yung yung unang ex ko, actually, hindi pa siya ex para sa akin. Namatay siya sa car accident. Di ko na nga siya nadadalaw kasi ang balita ko at sinabi din ng bali asawa ng ate niya na pinahukay daw yung libingan at nilipat sa province sa may ewan ko san banda sa Bicol yun. Ang huling pagkaintindi ko parang Sipokot. Tama, Sipokot doon. So, yun. Yung sa ex ko naman, netong huli. Although, ano bang tawag doon? Yung naging kami pa, yung buhay nila. Actually, walang pinagbago. Ganun pa rin, katulad ng dati. So, yun. Yun lang ang mai-share ko. Yun lang ang nalaman ko about sa huling ex ko. Sa ngayon, kung may darating o may ibibigay si Lord sa akin na tamang tao, why not? Pero kung wala naman at hindi talaga nakatadhana sa akin, okay lang din, pasalamat pa rin. Kung may binigay, mas better. Kung wala, okay lang din. Salamat. Salamat pa rin.
Ako naman kasi mga katambay sa edad kong to na 34, hindi na ako naghahanap. Actually, nung 30 pa lang ako, parang nawala na ako ng ganang maghanap ng magiging girlfriend, makakasama habang buhay. So, ganun ba? So, yun. Pero open ako sa pagkakaibigan. Open ako dyan. Pero sa usapang relationship, no comment muna ako dyan. So, ayun. So, yun nga pala mga katambay. Sa baka bukas, na ako, bisikleta na ako. Pero dito lang sa malalapit. Although, nagbabike pa rin ako. Pero, hindi naman yung tipong malalayo. So, ayun. Marami na din kasi sumasakit-sakit sa akin. Kaya, need ko na talaga mag-ride out. Natigil kasi yung pagbabike ko dahil sa isa pa yun sa timbang ko. Ang pangalawa, yung nung tinatayo pa lang yung bahay sa Kamarin, ako kasi yung service ng mother ko. So, ayun. So, ayun mga katambay, paubos na ang aking kape. So, ayun. At mag-uulong nga pala ako. Yun, buti. Alala ko. At nakita ko pala yung ulungan ko. Medyo madami na. So, ayun. So, yun mga katambay. Mag-uulong na ako. So, yun.
Yung ano nga pala, mga katambay, yung sinabi ko kahapon na baka huling vlog ko ngayon kasi magbabakasyon ako sa pagbablog kahit hanggang Sabado. Napag-isip ko na hindi ko na itutuloy. Continued pa rin yung vlog ko hanggang bukas. Hanggang sa matapos yung mahal na araw. Tutuloy ko pa rin siya.
So yun, tapos na ako magulong mga katambay. So ayun, at saging muna ako. So yun. So yun. Ano bang ano ko? So yun, mamaya may lakad kami ng aking tatay.
Pero hindi ko na i-vlog yun, yung lakad namin ngayon. At hindi ko rin siya pipicturan. Pero sa sabihin ko na nga, pumunta kaming sementeryo sa lolo at lola ko kasi naaya niya ako. Sino ba naman ako para tumanggi sa tatay ko? Siya nga dahilan kung bakit ko nabili yan, e-bike ko na yan. Tinulungan niya ako dyan. So, ayun. So, ayun. Katambay, hanggang dito na lang ang vlog ko. Ang oras natin ay 7:10 na ng umaga sa petsa na March 31, 2026. So yun, at abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless. And then bye bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. At Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. So, yung sa Luke 18 verse 1. Always pray and never give up. Huwag kakalimutan magdasal. Laging magdasal. At kahit anuman unos o pagsubok sa buhay, wag natin susukuan, laban lang at iwasan negatives. So ayun, at bye-bye.